A blessed day to everyone. I am Alaysa Sendon and welcome again to day 103 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is March 13, 2026. Now, for our Bible character is about Micah or Micah na makikita natin in the Bible after Samson's death. So kung makikita natin si Micah, ay maiisip natin na napaka-random na taon niya lang. But yung story niya up until now, marami pa ring tao or meron pa ring tao na nakaka-experience o gumagawa the way he worship God. And yung story nga ni Micah, he stole his mother's silver. At itong mother niya ay nag-give curses kung sino mang taong kumuha nun. But later on, inamin yun ni Micah at binalik yun sa kanyang ina. And instead na i-curse ng kanyang ina, he blessed he blessed him, and yung binalik niyang silver ay ginawang idol or altar, or dahil nga Diyos carved image of God. Even though si God ayaw niya ng mga ganun, ayaw niya ng gumagawa yung mga tao na mga idols, yung mga imahe ng Diyos. His mother also assigned him to become priest of their household. Even though they are not from the tribe of Levi, a priesthood line, ito nga yung tribong pinili ng Diyos para mag-serve sa Kanya. But later on, then, makikita natin sa Biblia na merong isang young Levites na pumunta sa kanilang tahanan. And he thought he was honoring God nung hinar niya ito bilang pari sa kanilang tahanan. But he had mixed true worship with false practices. Ayun yung nangyari. This story or his story warns about syncretism. It is mixing God's truth with human ideas. True worship must always be guided by God's word and not by human invention. Micah's story reminds us that sincere belief is not enough. True faith must follow the clear teaching of Scripture. So napakalaga may alam pa rin tayo sa Biblia, sa salita ng Diyos. And now for our scripture reading, mababasa natin ito sa Judges 17. Verse 5, Now this man Micah had a shrine, and he made an ephod and some household gods, and installed one of his sons as a priest. So meron silang sariling pare na nagsiserve sa kanilang tahanan. In those days, Israel had no kings, and everyone did as they saw fit. So ito talaga, dito umiikot yung Book of Judges. Yung mga tao, palaging meron silang sariling way na ito yung tamang pag-worship. A young Levite from Bethlehem in Judah, who had been living within the clan of Judah, left that town in search of some other place to stay. On his way, he came to Micah's house in the hill country of Ephraim. Then Micah installed the Levite, and young man became his priest and lived in his house. So, inofera niya ito na parang trabaho. Sa loob ng isang taon, babayaran siya, libre lahat ng pagkain niya, ng lahat ng kakailanganin niya. Basta siya yung magsiserve as a pari doon sa kanilang tahanan. And Micah said, Now, I know that the Lord will be good to me, since this Levite has become my priest. So sabi niya, magiging mabuti na ang Panginoon sa akin dahil meron na kaming pare. And now, para naman sa ating katuruan, number 1, syncretism is a snare for the people of God. Sa Tagalog, yung syncretism, ito yung mixed religion. Ito yung trap sa ating mga people of God. Mixed religion dahil nagdudulot ito ng kalituhan sa true nature ng ating Diyos, yung tunay na Diyos. Micah believed in Yahweh, but he also believed in a foreign culture, yung mga gawa-gawang kultura or paniniwala ng ibang lahi. Pagans, ayun, isa sa halimbawa. So the way foreign country worship their gods, he become the way he also worship the true God. So kung paano wino-worship ng ibang culture yung Diyos-Diyos nila, ay naiisip niya na dapat ganun din wino-worship yung true God. Ayun nga, si Yahweh. And pangalawa, idolatry leads to a downward spiral of corruption. So, meron tayong tinatawag na downward spiral of corruption. Ito yung pasamang-pasama na gawain ng tao, mas masama pa sa nauna. If Jesus is not your Lord, you are corrupted.
And this is the point of the author of the book of Judges. People become so corrupted, mas matindi pa sa nauna. For instance, na if Jesus is not your Lord, for instance, yung money, yung mga tao sa paligid natin, or people na mas above sa atin sa tingin natin, or yung career mo mismo, all of this becomes your idol, then whatever it asks, even it will perish you, ikasisira mo, you still follow. You will become corrupted at madadamay pati yung nasa paligid mo, either yung mga kaibigan mo, yung buong pamilya mo, o yung generation pa na susunod sa'yo. But if Jesus is your Lord, then you will live according to His standard. Hindi ka malilito kung ito ba talaga yung gusto ng Diyos, ito ba yung makakapagpasaya sa Diyos. Because if Jesus is your Lord, He will give you a guide, a standard of living. And pangatlo sa ating katuruan, a corruption or a corrupt nation is destined for judgment. So yung pagiging corrupt talaga ng mga tao ay may nakatadhanang paghuhukom para sa kanila. And though good or bad people haharap sa paghuhukom, kahit napakabuti mo or masama ka, lahat naman tayo ay haharap sa paghuhukom. But those who do not believe and obey God's instruction while living, they will face judgment from the Lord. So, ang Diyos na ang nakakaalam kung anong gagawin sa atin. Pero tayo mga tao, hindi natin pwedeng husgahan yung kapwa natin na sila ay huhusgahan ng Diyos at tayo ay hindi. Bagamat lahat nga tayo ay haharap pa rin doon. Pero nasa Lord ang final judgment. Kung narinig mo ang mga salita ng Diyos but choose to ignore them, perhaps in the judgment day, He will ignore you too. Hindi ka papakinggan ng Diyos at mas lalong hindi ka kikilalanin ng Diyos. And para naman sa ating application, paano ba natin ito maisa sa buhay? Bilang Christian must learn and practice the biblical faith. Learn the teaching from the Bible. Dapat inuunawa natin ito. Ina-observe natin ito at ina-apply in daily life sa araw-araw nating pamumuhay. Know the syncretism. Ano ba yung syncretism na to? And we must avoid it. Ano ba yung maaaring madulot ito sa atin? Yung pagkakaroon ng mixed religion. Gusto ba yun ng Diyos? Or matutuwa kaya ang Diyos kung ayun yung paniniwalaan natin? Yes, masasabi natin na kung gagawin natin yung practices ng ibang culture o ibang paniniwala, maisip natin na wala namang mawawala. But in fact, meron talaga. Ito yung protection and favor sa atin ng Diyos. And remember, we cannot serve two masters at once. And as well, we cannot serve one master but with the other principle. Kung ambaga, kung anong way of worship ng ibang master, ayun yung i-apply mo doon sa napili mong pag-servan. Ito nga yung napili mong master. And pangalawa, engage in spiritual warfare against all kinds of evil. Go against the flow of this world. Hindi dapat tayo makisabay sa kung anong gusto ng mundo. Kung gusto nitong gumawa ng masama, kailangan mo lang manahimik, then go against it. Yes, maraming taong aayaw sa'yo kung mag-a-against ka, maraming taong manghuhusga sa'yo, maraming taong mangungutya sa'yo. But you will never be lose the battle as long as you fight for what is righteous in the sight of the Lord. Hindi tayo nakikisabay sa kung ano ang gusto ng mundo, sa kung anong gustong gawin ng mga tao dito sa mundo. Fight in all kind of evil, kahit simpleng evilness man yan, we must don't tolerate. We must not tolerate it. Even napakaliit na bagay, napakasimple. Basta masama, all kind of evil, dapat ay iniwawaksin natin ito. We cannot use the principle of God in chaotic or messy days if ngayon pa lang sa normal days, hindi natin ito ma-apply. It is a must to practice. It is a must to practice even on a simple work of evil, engage spiritual warfare against it. Hindi natin dapat tinotolerate o sinasawalang bahala yung mga simpleng pagkakasala. And pangatlo, preach the gospel and make disciples. Ito yung solusyon ni Jesus Christ, yung faithfully preach and make disciples. Hindi kailangan ng dahas of force para gipiin ang kasamaan.
This is the ultimate, yung pagpipreach ng gospel, yung pagde-disciple sa mga tao. Ito yung ultimate strategy ni Jesus Christ from the time na nabuhay siya up until now sa ating generation. Strategy of Jesus Christ, this is God's way to transform the world. Hindi natin again kailangan gumamit ng dahas at manghusga ng ibang tao because ang Diyos na ang bahalang gumawa nun. And now, para naman sa ating reflection, why is Jesus Christ the only hope for our nation? Bago tayo magtapos, let's have a closing prayer and let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you again, Panginoon, sa araw na ito ay muli ninyo pinaalala sa amin ang iyong mga salita at pinaalalahanan kami at binigyan babala sa mga maaaring magawa namin, Panginoon, na pagkakasala na sa tingin namin ay maliit lamang, Panginoon. Panginoon, humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa pagiging fragile ng aming mga puso, Panginoon, sa mabilis na pag-adapt sa mga kulturang hindi naman dapat namin ina-adapt, Panginoon, lalo na sa way na pag-worship sa inyo, Panginoon. Panginoon, sa pagbasa namin ng inyong mga salita, gabayan niyo nawa kami at tulungan na hindi mapaghalo ang kultura ng ibang tao, Panginoon, o ibang paniniwala, Panginoon, sa kung sino ka sa aming mga buhay, Panginoon, at paano ka kumilos at ano yung gusto mo para sa amin, Panginoon. Panginoon, patuloy niyo kami sanang gabayan sa aming paglalakbay, Panginoon, tungo sa inyo, Panginoon, at marami nawang tao ang makakilala pa sa inyo, Panginoon, at dakilain kayo tulad kung paano namin gustong dakilain ka sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw na rin nawa ang siya manguna palagi sa aming mga daraanan, Panginoon. Magliwanag ka at sa iyo lahat ng papuri, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion and have a nice day ahead and God bless.